Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel para sa isang panibagong video. Ngayon naman ay hindi ulit foreclosed property ang ating i-feature, but itong video na aking upload ay related ito sa pangalawang update ko doon sa subdivision development sa My Jade Villas. Itong update na to ay nakuha ko noong March 3. Bali Sunday siya, late ko lang siyang na-upload. Hindi na muna ako kumuha ng bagong update kasi closer naman yung progress niya. Bali yung mga natirang block and lot doon sa subdivision is almost complete na talaga yung mga fixtures. Bali ongoing na po din sila ng turnover ng ibang mga units, kaya halos kompleto na talaga yung build. Ang ginagawa naman ngayon ay ang clubhouse. Tapos doon sa may bandang water tank or deep well na pinaplan nilang itatayo sa Jade Villas mismo, ay meron na din siyang bakod na sinimulan. Tapos yung guardhouse na halos patapos na din yung guardhouse dito sa pinaka main gate niya. Ayan, pero yung entrance gate niya na bubuksan is hindi pa rin naman siya ginagawa. Kaya ongoing pa din. Same pa din ng progress. Bali, yun pa lang din po yung update. As usual, bali itong dinadaanan kong kalsada ang Malagasang Road. Dadaanan lang natin ulit itong pinaka entrance gate niya na plan na bubuksan. Silipin lang din natin ulit kung ano na yung progress. At para makita nyo din kung ano na yung itsura niya. Ayan, ito na yung pinaka-entrance gate niya. Hindi pa naman siya ginagawa. Ganun pa din yung status niya dito. Ayan siya. Wala pa din siyang progress. Bali, ganun pa din na bakante. Hindi pa siya sinemento. Tapos, ganun din. Sarado din yung bandang pinakapasukan mula dito. Kaya hindi pa din pwedeng dumaan dito. Sa mga gusto mag-visit, doon pa din tayo dadaan sa may Jade Residences na gate. Tinry ko lang dito i-zoom gamit yung cellphone ko. Ito yung itsura niya. Ayan, meron pa ding harang doon sa may bakod ng Jade Villas. Hindi pa rin nila binuksan. Ayan yung itsura ng guardhouse niya. Bubong na lang yung kulang. Ayan, ganyan lang siya. Pero dito yung kalsada wala pa ding progress. Diretso tayo dito, mula dito sa Malagasang Road, diretso na tayo sa loob. Shortcut ko na lang siya. Kasi naipakita ko naman dito yung itsura ng Malagasang Road nung nakaraan kong update. Same pa rin naman siya, merong road widening ng konti sa ibang mga portion. Pero hindi pa din siya yung buong Malagasang Road. Ayan, medyo wide yung kalsada dito banda eh. Diba? Kaso yung ibang portion, merong nakaharang na mga poste, meron ding nakaharang na bahay, kaya hindi pa din talaga siya totally wide. Ayan, kung aware naman kayo dito, medyo ma-traffic dito sa kalsada na to kapag rush hour. Diretso na tayo sa loob, let's go! Ayan, dito na tayo sa may block 1. Kung makita nyo, buo na talaga yung mga bahay, di ba? Ang ganda. Ang ganda niya ng tingnan na. Bali dito ako pumasok sa pinaka-bungad niya. Ito yung pinaka-entrance na guardhouse niya. Ayan, sarado nga dito sa may bukana. Hindi pa siya binabuksan na. Ito yung corner lot ng block 1. Ito yung guardhouse. Ayan, bubong na lang yung kulang. Naka-finishing na din siya. May gumagawa. Diba, may gumagawa pa sa taas. Ito yung block 2. Ayan, kulay green yung corner lot niya. Ito naman yung block 6. Kompleto na din yung block 6. Dito tayo dadaan sa may between block 2 and 3. Ito yung kalsada niya. Malinis na siya. Diba, ang ganda. Halos kompleto na yung mga bahay sa block 2. Yan, diba, buo-buo na siya.
Kompleto na din yung mga naka-install na bintana at pinto. Pati yung CR niya sa loob or yung mga fixtures niya sa loob, kompleto na din. Meron lang dito mga mangilang-ilang units na kulang pa, pero ayan. 'Di ba? Ang ganda. Ang ganda niya pag natapos talaga, oh. Kompleto na. Ito yung sa may Block 3 na unit. 'Di ba? Ang ganda. May nagpapagawa na nga dito sa Block 3. Ito yung itsura sa Block 2. Ang ganda niya ng tingnan pag kompleto na talaga, di ba? Ang ganda na. Try kong silipin yung loob niya ulit, although nasilip naman na natin siya nung nakaraan, pero ito, tingnan ko lang itong unit na bago, or bago lang siya natapos. Yan, kompleto naman siyang loob. Ganon din naman yung itsura. So lahat ng mga bahay dito is ganyan yung turnover status niya. Bali, semi-finish siya, may first coat sa inner na pintura, tapos fully painted naman yung labas ng bahay. Bali, alam ko naka first coat lang tong loob niya, kaya pwede nyo din siyang sapawan or pipintarahan ulit ng second coat, depende kung anong kulay ang gusto nyo. Ayan, dito meron siyang socket, meron din siyang socket sa may labas, isang socket sa labas, dito sa loob, dalawa. Ang linis talagang tingnan pag kulay white eh. Diba? Tingin ko parang makapal yung pintura sa loob niya eh, parang hindi lang siya first coat eh, pero sabi doon sa ano nila, sa specs nila, first coat lang daw tong loob niya. Ito yung CR niya, naka bare type lang yung wall niya. Tapos, painted naman yung kisame niya. May kisame din sa CR mismo. Ayan, meron siyang gripo dito, lavatory, lagay ng sabon, tapos flush, may flush din yung toilet bowl niya. Ito yung likuran niya, ayan, medyo limited lang yung space sa likuran. Ayan, bukas pa itong dalawang unit sa likuran din. Ito yung itsura niya sa taas. Ayan. Ang ganda tingnan yung pagkagawa dito. Sana sinagad na lang yung bubong para ano siya, para wala na siyang tubig na papasok. Kasi kung ayaw nilang pasarahan itong likod, maganda din siya. Dapat sinagad na lang yung bubong niya. Diba? Kaso hindi din siguro pwede. Pero meron naman siyang outlet na tagusan ng tulo ng tubig. Ayan, may tubo din siya papasok. Papuntang drainage. So hindi din siya tipong babaha. Kumbaga, kasi meron naman siyang alulod din sa gilid ng bubong. Ayan, so ang papasok dito ay ulan lang, papasok dito sa butas na to. Kaya mas maganda siguro kung kinlose na lang tong ano na to yung bubong, di ba? Kaysa ganyan siya open. Mas madaling mag-construct dito sa loob ng freestyle kung anong gusto nyo ipapagawa dito sa likuran, sa laundry area niya. Yan, pero kung ganyan, open space siya, papasok pa din yung ulan kung sakaling uulan. May tubig pa din papasok kasi may butas yung likuran niya sa bubong niya. May space pa din sa bubong. Akyat tayo dito sa taas, nakabuhos naman yung hagdan niya dito. Ayan, ang ganda niya eh. Ito yung space niya sa taas, napakalawak niya. 3 bedrooms nga yung kasya dito, pwede mo siyang ipapagawa. Or 2 kung depende sa kung gusto mong dalawa lang. Or kung i-maximize mo siya up to 3 bedrooms. Ayan, ito namang unit na to ay wala pa naka-install na tubig, kaya hindi pa siya, wala pa siyang tulo. Ayan. Diba? Meron siyang P-trap. Ito yung socket niya sa taas, yung kisame. Ayan, sana walang tulo to pag na-turn over. May mga unit daw dito na merong defect pagka turn over, pero naayos naman daw agad. Ito, meron din siyang temporary ilaw pa. Kasi may gumagawa dito na temporarily tumira sa bahay. Kaya meron siyang temporary na ilaw na dinirect nila sa poste. Ito yung view niya sa labas. Ayan, ang lawak tingnan eh. Diba? Or sa view lang to ng camera. Pero malapad pa din naman talaga siya. Meron siyang space for parking. Kaya medyo malapad talaga yung distansya niya. Diba? Ang ganda. Ayan yung itsura niya sa baba. Meron ka pang space for parking. Pwede ba siya palagyan ng gate? Ayan, ang ganda. Diba? Ang ganda. Dito sa taas, pero di siyang socket ng ilaw. Ayan, pwede ka maglagay dito ng ilaw kapag gabi para maliwanag siya, di ba? Try natin umikot ulit doon sa may likuran. Ito yung kalsada in between Block 2 and 3.
Ayan, yung sa harapan natin ay ang block 18. Di ba? Maganda tingnan na siya kapag malinis eh. Malapad din naman yung kalsada. Saktang-sakto. Tapos may mga parking space. Sana lang talaga hindi magsiksikan yung parking sa kalsada. Ito yung block 18. Kompleto na din yung block 18. Ayan, waiting for turnover na din siya. Ito yung block 4. Ayan, pasok tayo ulit dito sa block 17. Gaya nung didaanan natin nung nakaraan. Tingnan natin kung anong progress dito sa may likuran banda. Ayan, dito medyo malinis na din yung kalsada. Tinanggal nila yung mga tambak-tambak. Tapos dito sa dulo, ayan, medyo nilinis din nila. Tinanggal yung mga mga damo or mga tubo-tubo dito. Ayan, diba? Ayan, medyo malinis na nga siya dito. Banda. Pero open pa rin yung daanan papasok ng Green Estate. Dito, banda, open siya. Ito yung vacant lot sa gilid. Sa may pader. Tingnan natin yung dulo ng block 8 kung ano na yung progress dito sa ginagawa nilang bakod or hindi ko alam kung anong tatayo dito. Parang building siya eh, or building or bakod para sa deep well or kung ano man yung gagawin nila dito sa dulo. Pero yung bakod dito sa dulo ng block 7 hindi pa din naman siya dinugtong doon sa bakod sa likod ng block 8. Open space pa rin dito banda. Kaya pag may mga bata kayo, ingatan nyo dito. Baka maglaro dito sa dulo eh, mahulog sila sa ilog. Kasi wala pa nga siyang bako dito sa dulo. Balikan ito yung tsura ng dulo ng block 8. Ito yung block 17 corner. Tapos ito yung kalsada niya. Meron silang nilagay dito na ganyan. Ayan, binakuran siya. Pero hindi ako sure kung ano yung maging function itong bakod na to. Either building siya or bakod lang talaga. Kasi meron ditong structure. Ayan, ito yung parang deep well or kung ano yung balak nila dito. Wala pa naman akong update dito. Kaya, ayan, ganyan lang itsura niya. Meron siyang parang, hindi ko alam CR ba yan sa dulo. Parang CR na partition siya. Tapos, ito, inangat na nila. Hindi ko alam, building yata yung gagawin dito eh. Baka bububungan din to. Hindi tayo sure. Malalaman natin to pag natapos na. Pero, ganyan nga lang siya. Yung itsura niya. Di ba? Tinayuan nila dito. Ayan. Maganda din naman kasi siya kasi vacant space talaga dito yung dulo ng block 8. Kaya, ayan, nakapaglagay sila ng structure. Ito naman yung bakod na ito na talaga yung boundary ng Jade Villas between lot sa likod na open. Ayan, ganyan lang siya. Diba? Ito yung itsura niya sa may ilog. Ganun pa din, open space pa din siya. Sana bakuran to para safe na safe yung village. Ayan siya eh. May ilog siya dito eh, di ba? Ayan yung likuran niya banda. May mga tanim dito eh. Yung ilog, sinakop na siya ng mga damo eh. Sana malinis din to para tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Mahirap kasi pag umapaw yung ilog eh. Pero tingin ko malalim naman yung ilog dito. Malawak naman siya umapaw. Ayan, ganyan lang siya. Di ba? Ang ganda. May open space pa rin talaga dito sa dulo.
Ikot lang tayo dito ng isang beses. Naikot naman natin tong buong subdivision. Kaya titingnan lang natin siya ulit. Balik tayo doon sa block 1. Tapos silipin natin yung clubhouse doon sa dulo. Kung ano na yung progress. Sinimulan na din siyang gawin eh. Silipin natin. Ayan, balik tayo dito sa block 1 and 2. Dito tayo dadaan sa may kalsada niya in between block 1 and 2. Tingnan natin yung progress ng mga bahay dito. Tapos, silipin natin yung clubhouse sa may likuran banda. Ayan, okay na din naman dito eh. Kompleto na din yung mga fixtures. Bintana at saka pinto, naka-install na din sa mga units. Kaya, maganda na siya. Meron lang dito mga tambak-tambak pa sa main road niya. Kaya, kailangan pang munang linisin. Pero, okay na din. Maganda na din yung itsura niya. Ayan, ito yung itsura ng clubhouse niya. Sinimulan na siyang itayo. Medyo sakto lang din yung space. Hindi ko alam kung saan nila ilagay dito yung basketball court. Baka dito sa gilid banda. Kasi ito, tingin ko clubhouse lang tong sakop nitong mga poste na to. Ayan. Siguro ngayon, malaki na yung progress niya. Siguro, simulan na din siguro ang umusbong to. Kasi ito, meron na silang pundasyon nung nag-visit ako ng March 3. Kaya, ayan, may space pa pala dito sa dulo eh. Tingin ko dito ilagay yung basketball court. Swerte ng taga JB, malapit sila dito. Di ba?
Pero bakante pa din dun sa may dulo eh. Pero tingin ko hindi nasakop yung portion na yun na dito lang talaga. Ito yung Jade B. Yan. Ito yung corner niya. Diba? Sakto lang. Malapad din naman yung space dito. Sakto lang talaga siya sa clubhouse. Tsaka basketball court. Dito tayo dadaan palabas sa may Block 1. Ito yung kalsada in between Jade B and Block 1. Medyo makatid talaga yung kalsada dito. Halanganin siya. Kawawa yung taga Block 1 na nakaharap dito. Kung mayroon silang sasakyan sa katapat, ay alangan talaga. Street parking talaga yung mangyayari. Pero ayun nga, halos kompleto na din yung mga units dito sa Block 1. Meron lang dito iilan na mga units na hindi pa naka-install yung pintana at saka pinto. Pero yan, halos ano na din siya kompleto na din talaga. Ayun lang, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli, ingat tayo palagi and God bless.